Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang kapuluan ng Pilipinas ay isang lupain ng kasaganahan at pagkakaisa. Ang mga ninuno natin ay may sariling batas, relihiyon, wika at kultura. May mga dato, raha at lakan na namumuno at bawat barangay ay namumuhay sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang mga tao noon ay marunong ng makipaglaban, makipagkalakalan sa mga Tsino at Malay, at may mataas na paggalang sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Ngunit nang dumating si Ferdinand Magellan noong 1521 sa pangpang ng Humonhon sa Samar, nagbago ang lahat. Ang mga Espanyol ay may daladalang krus sa isang kamay at espada sa kabila. Sa simula'y magalang silang makipagkaibigan sa mga katutubo, ngunit sa likod nito ay ang hangaring sakupin, pagharian at gawing alipin ang mga Pilipino. Ang pagkamatay ni Magellan sa kamay ni Lapu-Lapu sa Mactan ay isang patunay ng tapang ng mga ninuno natin. Subalit hindi doon nagtapos ang panghihimasok ng mga banyaga. Pagkaraan ng 44 na taon, noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi at tuluyang sinimulan ang 300 taong pananakop ng Espanya sa ating bayan. Sa pagdating ng mga Espanyol, ginamit nila ang relihiyon bilang sandata. Ang mga praile ang nagsilbing mukha ng kolonyal na kapangyarihan, mga taong nakasuot ng abito, ngunit ang puso ay nababalot ng kasakiman. Ginamit nila ang Kristyanismo hindi upang magpalaganap ng pananampalataya, kundi upang supilin at gawing masunurin ang mga katutubo. Sinira nila ang mga lumang paniniwala at anito ng mga Pilipino, at ang mga babaylan at katalonan, mga babaeng tagapamagitan ng espiritu at kalikasan, ay tinawag na bruha o mangkukulam. Pinatay o sinunog ang marami sa kanila. Ang mga barangay ay pinagsama-sama sa ilalim ng iisang simbahan upang mas madaming makontrol. Unti-unti ang mga dato ay inalisan ng kapangyarihan at pinalitan ng Gobernador Silio, na sunod sa kagustuhan ng mga Kastila. Maging ang mga pangalan ng tao ay pinalitan mula sa katutubong bayani, Lakandula at Dayang ay naging Juan, Pedro at Maria. Isa sa pinakamasakit na kabanata ng pananakop ay ang polo e serbisyo o sa pilitang paggawa. Ang bawat lalaking may edad mula 16 hanggang 60 ay pinipilit magtrabaho ng 40 araw sa isang taon para sa mga proyekto ng pamahalaang Kastila, tulad ng paggawa ng tulay, simbahan, kalsada at barkong pangkalakalan. Hindi ito binabayaran. Marami ang nagkakasakit at namamatay sa gutom, pagod o aksidente. Kung minsan, ang mga lalaking ito ay dinadala sa malalayong lugar, hindi na nakakauwi at iniiwan ang pamilya mula sa kahirapan. May mga ulat na ang mga nagrereklamo o tumatakas ay pinapalo ng latigo, ikinukulong o pinapako sa kahoy sa gitna ng plaza. Sa bawat hampas ng latigo, bumabaon ang kirot ng pang-aalipin sa laman at kaluluwa ng mga Pilipino. Bukod sa sapilitang paggawa, pinagbabayad din ang bawat pamilyang Pilipino ng tributo, isang uri ng buwis para sa hari ng Espanya. Wala kang pera, kukunin nila ang iyong ani, alagang hayop o kahit ang mga anak mong babae kapalit ng utang. Maraming babae ang inalipin ng mga sundalo at praile. Ang iba ay pinilit na maging katulong sa kumbento, habang ang ilan ay ginahasa at pinatay kapag tumanggi. Ang mga mahihirap na magsasaka
ay halos walang makain dahil ang kanilang ani ay napupunta sa mga engkomendero at praile. Naging alipin sa sariling bayan ang mga Pilipino. Ang mga may kapangyarihan ay nakatira sa mga bahay na bato, habang ang mga Indio ay nagkukubli sa bahay kubo na puno ng takot at gutom. Ang mga praile na dapat ay tagapangalaga ng pananampalataya ay naging mga Diyos-Diyosan sa lupa. Sila ang tunay na pinuno, mas makapangyarihan pa sa mga gobernador, general. Ang mga praile, sila ang nagdedesisyon kung sino ang maaaring mag-asawa, kung sino ang dapat ikulong, at kung sino ang dapat paluin sa harap ng simbahan. Ang mga pare ay nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Mga lupain na pinagtatrabahuan ng mga Pilipino nang walang bayad. Maraming bayan sa Luzon at Visayas ang nagrebelde tulad ng Ilocos, Bohol at Pampanga. Ngunit halos lahat ay nauwi sa pagdanak ng dugo. Ang mga pinuno ng pag-aalsa ay pinugugtan ng ulo o sinunog ng buhay. Ngunit sa kabila ng takot, hindi kailanman nawala ang diwa ng paglaban. Mula kay Nadagohoy ng Bohol, Silang ng Ilocos, hanggang kay Hermano Pule ng Tayabas, marami ang nagbuwis ng buhay upang ipaglaban ang dangal ng ating bayan. Ngunit ang pinakamalakas na tinig ng paglaya ay nanggaling sa gitna ng karunungan, si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, nagmulat ito sa mga Pilipino sa katotohanang sila'y inaapi. Dahil dito, siya ay inaresto at binaril sa Bagong Bayan noong Disyembre 30, 1896. Ang kanyang kamatayan ay naging mitsa ng apoy ng revolusyon. Nabuo ang katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, at ang kanilang sigaw sa balintawak ay naging simbolo ng tapang at sakripisyo. Sa mga bundok at gubat, ang mga Pilipino ay nakipaglaban gamit lamang ang itak, sibat at panata ng kalayaan. Marami ang namatay sa labanang iyon, ngunit bawat patak ng dugo ay nagdulot ng pag-asa. Noong 1898, matapos ang mahigit 3 siglong paghihirap, idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Sa unang pagkakataon, itinaas ang bandila ng Pilipinas at tumunog ang lupang hinirang. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban. Ang mga Amerikano ay dumating at muling sinakop ang ating bansa. Ngunit kahit ganoon, ang panahong iyon ay naging paalala na kahit gaano katagal tayong alipin, hindi kailanman kayang ikulong ang kaluluwa ng isang bansang may tapang at dangal. Ang 300 taong pananakop ng mga Kastila ay puno ng kirot, pang-aapi at kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang dugo ng ating mga ninuno ay nagsilbing binhi ng ating pagkakaisa at pagkamakabayan. Ang mga simbahang itinayo ng pawis ng mga alipin, ang mga tulay na pinagtibay ng kanilang luha, at ang mga lumang kalsadang tinahak ng kanilang mga paa, lahat ay patunay ng sakripisyong hindi dapat malimutan. Ang kasaysayan ng pananakop ay hindi lamang kwento ng pigyati, kundi paalala ng katatagan ng lahing Pilipino. Ito'y nagpapaalala na ang kalayaan ay hindi basta ipinagkaloob. Ito'y ipinaglaban ng mga taong nag-alay ng buhay. Huwag nating sayangin ang dugong ibinuhos ng ating mga ninuno. Sa halip, pahalagahan natin
ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at pagmamahal sa sariling bayan.